Bagong napakagandang balita galing sa Max Defense, nakapili na rin sa wakas ang ating Philippine Air Force para sa kanilang susunod na fighter jet sa ilalim ng AFP Modernization Program na kung saan simula pa noong 2017 na umpisa ng pagpili sa mga ino-offer na aircraft para sa ating bansa at inabot talaga ng 8 taon bago tuluyang magkakaroon ng pirmahan ng kontrata. Ayon kay Secretary of National Defense Gibo Chodoro Jr., hindi na umano problema ang pondo para sa pagbili ng fighter jets, kaya tuloy-tuloy na talaga ang proyekto na ito ng Philippine Air Force. At sa wakas ay magkakaroon na talaga ng totoong fighter jet ang ating bansa matapos may retiro ang mga F-5 Freedom Fighters noong taong 2005. Inaasahang magkakaroon na ng pirmahan ng kontrata. At pagdating sa kung ano na talaga ang napili ng ating Air Force ay hindi pa sigurado sa ngayon dahil sa ayaw pa ito isa publiko ng ating hukbong sindatahan at sa aking opinyon lamang kahit anuman ang kanilang napili ay malaking upgrade na ito sa pangdepensa ng ating airspace. Malaki ang tsansa na ito na ang mga JAS 39 Gripen fighter jets na ino-offer ng Saab Group ng bansang Sweden dahil ayon sa inilabas na impormasyon noon ng ating Department of National Defense, kailangan ng ating bansa ng aircraft na kayang mag-take off at landing kahit maliit lamang ang runway at isa ito sa kapabilidad ng JAS 39 Gripen. Maaaring wala nang naging problema sa budget pagdating sa mga Gripen dahil sa nag-offer na rin ang Swedish government na pupunduhan nila ang proyekto na ito ng Philippine Air Force na hindi na kinakailangan ng down payment at babayaran lamang ito ng paunti-unti ng ating bansa sa loob ng ilang taon na mas magpapagaan sa problemang pinansyal ng Pilipinas. Mas pinaganda din ang offer na ito ng Sweden na kung saan kasama sa kanilang offer ang RBS-15 Long Range Anti-Ship Missile na may range na aabot sa 300 kilometers na kung saan kailangan din sa ngayon ng ating hukbong sindatahan bilang pagpapakita sa China na handa tayong dumepensa sa ating bansa. Sinasabi din na kasama sa offer din ng Sweden ang mga Airborne Warning and Control System o AWACS na kung saan isang radar na nakakabit sa itaas ng eroplano na magpapalawak palalo ng kayang bantayan na airspace ng ating Air Force dahil may range din ang mga radars nito na aabot sa 450 kilometers. Samantalang may tsansa din na ito ang mga F-16 Vipers na ino-offer ng Estados Unidos dahil na rin sa kamakailan lang ay nagpunta ang ating Pangulo upang makipagpulong kay US President Donald Trump sa Amerika, pati na rin sa US Department of Defense o Pentagon at kasama sa pinag-usapan ng pag-acquire ng maraming armas mula sa Amerika. Sa mga hindi nakakaalam, napili na noong 2019 ng Philippine Air Force ang mga F-16 Vipers para sa kanilang fighter jet project. Ngunit hindi lang talaga nagkasundo ang Pilipinas at Amerika pagdating sa presyo dahil lagpas na 100 billion pesos ang presyo ng isang squadron nito na malayo sa budget ng ating hukbong sindatahan. Subalit nag-offer din umano sa ngayon ng Amerika na pupunduhan nila ang mga proyekto na ito ng Air Force sa pamamagitan ng US Foreign Military Financing at wala ding down payment na kailangang ilabas ang Pinas, kapareho sa inoffer din ng bansang Sweden. Ang pinakamaganda talaga sa aircraft na ito ay napakaraming compatible na missiles at bomba sa mga F-16 dahil na rin ito ang pinaka-active na fighter jet sa buong mundo na kung saan nasa 26 countries pa rin ang gumagamit sa ngayon. Mas mura din ang maintenance nito at mas marami ang available na spare parts kumpara sa Gripen, kaya mas madali itong imintina ng ating hukbong sindatahan. Kasama din sa offer ng Amerika para sa mga F-16 Vipers ay ang mga second-hand na mga F-16 na mga older models, ngunit malaki pa rin ang mapapakinabangan dito ng Pilipinas at mas mapaparami ang fighter jet fleet ng ating bansa. Kailangan na ang mga fighter jets na ito sa ngayon dahil kamakailan lang ay hinaras ng isang Chinese Navy fighter jet sa West Philippine Sea ang patrol aircraft ng Philippine Coast Guard at kung sana ay mayroon lamang tayong totoong fighter jet ay pwede nating i-intercept ang mga naturang aircraft.
Samantalang ang pangatlo naman, ngunit hindi natin inaasahan na napili ng Philippine Air Force, ay ang mga KF-21 Boramae na offer ng South Korea na inoffer ng Korea Aerospace Industries dahil sa susunod na taon pa ang mass production nito at unahin pa ang orders mula sa South Korea at bansang Indonesia. Ang malaking problema pa dito ay wala pang multi-role version ang mga KF-21 na hinahanap ng ating Philippine Air Force, na ibig sabihin na hindi pa nito kaya magdala ng air-to-ground missiles kaya hindi pa ito magagamit sa airstrike missions. Ang mga KF-21 pa lamang sa ngayon ay mga air superiority fighters na kayang magdala lamang ng air-to-air missiles at hindi pa ito kailangan sa ngayon ng ating bansa. Sinabi na rin mismo ng Korea Aerospace Industries na hindi nila inaasahang mananalo ang kanilang KF-21 dahil sa hindi pa nila kayang maabot ang requirement ng Philippine Air Force, ngunit umaasa sila ang mananalo sa susunod na proyekto dahil nasa 40 fighter jets ang gustong bilhin ng Pilipinas. Sinasabing sa buwan ng Oktubre malalaman kung ano talaga ang napili ng Air Force at alam nating hindi na tayo makapaghintay dahil ilang taon na rin nating inaasahang gagalaw ang proyekto na ito dahil ito na ang pinakamalaking proyekto ng hukbong sandatahan sa kasalukuyang panahon.